masasandalan. Matumatapak. Salamat po sa inyo, aming Ama, ngayong umaga. Sa panibagong pag-asa, panibagong buhay, panibagong lakas, panibagong tagumpay, Panginoon. Hallelujah! Salamat po sa inyo. Salamat po sa bawat isa sa amin. Hallelujah! Panginoon, ngayong umaga, patuloy po kami nagpapasiyasat sa inyo. Ayan nyo na po, O Diyos, na patuloy nyo itaan kami ng pusong dalis, pusong totoo sa inyo, Panginoon. Alisin nyo sa amin ang mga bagay na hindi nakakalugod sa inyo. Tigayin nyo kami ngayong oras na ito, O Diyos. Hallelujah. Kaya nyo lamang, Panginoon, ang mga bagay na sa makikita sa amin na yung mga bagay na nakakalugod sa inyo. Ama, sa pag-aaral namin na inyong mga salita sa umalang ito. Kaya nyo lang po na kayo patuloy na magsalita para sa amin. Patuloy na po sa inyo ang aming pusong isipan. Matanggap namin yung mensahe na para sa amin. Tulungan rin po ang inyong lingkod na magsasalita. Ayan niyo, O Diyos, na patuloy na ilagay mo sa kanyang labi ang nais niyo sabihin sa amin. Panginoon, kayo ang maitaas. Kayo ang maparangan. At patuloy na ang pinan ng tagumpay, Panginoon, na nagpupulas. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ayan, salamat po sa Panginoon. At maaari na po kayo makakaupo. Tawagan ko po ang ng Diyos na magkakita ng salita ang ating Pastor Rajiwan. Amen. Nagsalita isang mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa sa atin at samahin po ako makibukas sa aklat ng ikalawang Korinto chapter 2 verse 14 lahat po tayo ay tumayo sa pag-aaral sa ikalawang Korinto chapter 2 verse 14. Salamat sa Diyos dahil lagi siyang nasa unahan natin sa parada ng tagumpay. Ginawa niya ito dahil tayo ay na kay Kristo. Saan man kami pumunta, ginamit kami ng Diyos para ipakilala si Kristo sa mga tao. At ito ang pinapalaganan namin ay parang malimuyak na pawango. Amen. Tayo ay sumandali pumikit at manalangin. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa panibagong umaga, Lord. Sa kalakasan, Panginoon, na nagmumula sa inyo. Sa oras na ito, Panginoon, dalangin namin. Patuloy na samahan niyo po kami sa pag-aaral namin ng inyong mga salita, Lord God. Patuloy na basbasan niyo po ang inyong mga salita, Panginoon, na aming mapag-aralan sa oras na ito. Kayo lamang, O Diyos, ang maitaas, Panginoon, sa aming mga buhay. Itago niyo lamang ako, Panginoon, sa inyong kalwalhatian, Lord God. Kayo lamang ang maitaas, Panginoon. Lubugan niyo po kami ng inyong kapangyarihan at ng inyong banal na dugo. Salamat po sa tagumpay na nagmumula sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Maaari po makaupo ang bawat isa. At basahin po ulit. Salamat sa Diyos dahil lagi siyang nasa unahan natin sa parada ng tagumpay. Ginawa niya ito dahil tayo ay na kay Kristo saan man kami pumunta. Ginamit kami ng Diyos para ipakilala si Kristo sa mga tao at ito ang ipinalaganap namin ay parang halimuyak ng pabango. Amen. Dito tayo sa salamat sa Diyos dahil lagi siyang nasa unahan natin sa parada ng tagumpay. Na kapag naunawaan natin yung salita ng Panginoon na lagi ang Diyos ay nasa unahan ng parada ng tagumpay, ay hindi natin maisipan pa na tumalikod sa Panginoon. Ano man yung mga pinagdadaanan natin dahil kasama natin ang Panginoon at sinasamahan tayo ng Panginoon. Kaya ano man yung mga distraction ng kaaway sa buhay ng bawat isa sa atin ay hindi tayo maaapektuhan dahil alam natin na kayang-kaya tayo pagtagumpayin ng Panginoon po.
Amen. Salamat sa Panginoon at kaya napakahalaga na magkaroon tayo ng talagang totoong pananampalataya sa Panginoon. Dahil kapag totoo yung pananampalataya natin sa Panginoon, magkaroon tayo ng paninindigan sa Panginoon, sa pananampalataya at paglilingkod natin sa Panginoon. Amen po. Totoong pananampalataya, ibig sabihin genuine yung pananampalataya natin sa Panginoon, na kahit anuman yung mga pinagdadaanan natin, ay nananatili tayo sa paglilingkod at pagsunod natin sa Panginoon. At merong tagpo sa Biblia sa buhay po ni Job na hinayaan ng Panginoon na nasubukin siya ng kaaway at sa isang iglap ay nawala sa kanya yung lahat. Yung ari-arian niya, yung pamilya niya at ang natira na lang sa kanya ay yung asawa niya. Pero inuusig pa siya. Amen. Pero naninindigan siya sa kanyang pananampalataya at paglilingkod po sa Panginoon. At yun din yung nais ng Panginoon sa atin po. Kaya inaalaw din ng Panginoon yung mga pagsubok sa buhay natin, amen, para makita kung hanggang saan yung paninindigan natin sa Panginoon. Kung gaano katotoo yung pananampalataya natin sa Panginoon. Pero kung alam natin na kung sino yung tinanggap natin at kung sino yung nanananahan sa atin na kaya tayong pagtagumpayin, ay hindi tayo tatalikod po. Si Job ay nasa kanya na yung maaaring mga rason para tumalikod sa Panginoon. Pero naninindigan siya sa Panginoon. At sa bandang dulo, mababasa natin, ang ganda din po kasi ng mensahe po talaga ng aklat ng Job po. At sa dulo, mababasa po natin doon kung paano siya ni-restore ng Panginoon. Dahil nakita ng Panginoon yung kung gaano katotoo yung pananampalataya niya at paglilingkod sa Panginoon. Amen. At ang sabi pa nga niya doon na ang sabi pa niya sa 1:21, ipinanganak akong walang dala at mamamatay din akong walang dala. Ang Panginoon ang nagbigay ng lahat na mayroon ako at ang Panginoon din ang kumuha nito. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen. Sa kabila ng pinagdadaanan ni Job, ay nanatili pa rin siya na nagpupuri sa Panginoon. Amen. Hindi na uga yung pananampalataya ni Job sa Panginoon ko. At ganun din yung nais ng Panginoon sa atin. Kung nais natin na maranasan yung pagtatagumpay na nagmumula sa Panginoon, magkaroon tayo ng totoong pananampalataya sa Panginoon, na sa kabila ng mga pagsubok ay nananatili sa Panginoon, naninindigan sa paglilingkod sa pananampalataya sa Panginoon ko. Amen? Kaya hindi isang kawalan, hindi isang kalugihan ang tayuan yung pananampalataya sa Panginoon. At pangalawa ay totoong pag-ibig sa Panginoon. Amen? Yun yung nais ng Panginoon sa atin, yung mahalin natin siya at binigyan tayo ng Diyos ng instruction sa pamamagitan ng kanyang mga salita kung paano natin siya mahalin. Ang sabi sa kanyang mga salita na mahalin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip ko. Ibig sabihin ay hindi 50-50 yung nais ng Diyos na pag-ibig sa atin. Buong-buo. Dahil ibinigay din niya ng buong-buo ang kanyang sarili para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Hinubad niya ang pagiging Diyos niya. Amen. Ipinako siya sa krus. Nagpakababa po siya para lang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at para maligtas tayo sa apoy po ng impyerno. Amen. Kaya yun din ang nais ng Diyos sa atin na makita. Yung totoong pag-ibig sa Panginoon. At sa Old Testament ay makikita natin sa buhay ni Noe. Hindi ko na kasi yung
oras po natin, na habang yung mundo ay pasama ng pasama, si Noe ay, ang sabi sa salita ng Panginoon ay nag-iisa na lang siya na naninindigan sa relasyon niya sa Panginoon. Ang totoong umiibig sa Panginoon ay naninindigan. Amen. Kahit na yung pasama na ng pasama yung mundo, yung paligid, hindi siya na-compromise. Amen. Dahil mahal niya ang Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon at makita natin yung pangako ng Diyos sa buhay ni Noe ko, na talagang naranasan niya yung kaligtasan na nagmumula sa Panginoon. Siya at ang buong pamilya niya ay iniligtas ng Panginoon ko. Amen. Dahil naninindigan siya sa pag-ibig niya sa Panginoon. Yun din yung nais ng Panginoon na makita sa atin po. Yung marugtog na pag-ibig, marugtog na damdamin sa Panginoon. Hindi nakikiayon sa takbo ng mundo po. Dahil ang mundo natin ay pasama po talaga ng pasama. Pero yung mga umiibig sa Panginoon ay patuloy na nagliliwanag po. Naninindigan hanggang wakas po. Amen. Salamat sa Panginoon dahil ang pagiging isang Kristiyano o pagiging isang anak ng Diyos ay pagiging pamumuhay po na may kabanalan. Dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran, siya ay banal po. Amen. Salamat sa Panginoon at pangatlo po ay totoong pagnanasa sa Panginoon. Ninanasa ang presensya ng Panginoon sa bawat araw po. Ninanasa yung mga bagay na nakakalugod sa Panginoon. Amen. Yun yung nais ng Panginoon sa atin. At patuloy na andun yung pananabik ng puso natin sa Panginoon po. Kaya patuloy na huwag natin hayaan na mawala yung pananabik, yung pag-ibig natin po sa Panginoon. Salamat sa Panginoon at patuloy na magkaroon tayo ng pagnanasa sa Panginoon po. At sa Philippians 1:6 po, natitiyak kong ipagpatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Ano man yung nasimulan ng Panginoon sa atin ay tatapusin niya hanggang sa muling pagbabalik niya po. Manatili lang tayo sa pananampalataya natin sa Panginoon, manatili tayo sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Huwag po tayo magpadaya sa panlilin lang ng kaaway sa ating minsan na pakiramdam natin na walang ginagawa ang Panginoon. Pero ang totoo ay nararamdaman man natin o hindi, nakikita man natin o hindi, may ginagawa po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil ang pangako niya sa atin ay anuman yung sinimulan niya ay tatapusin niya po. Amen. Salamat po sa Panginoon at yun lamang po yung mensahe ng Panginoon ngayong umaga. Tayong lahat po ay tumayo at manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa inyong mga salita, Panginoon, na nahayag sa umagang ito, Panginoon. Kayo ang aming tagumpay, Panginoon. Hallelujah. Kaya, Lord, tulungan niyo kami, Panginoon, upang patuloy namin na maranasan yung tagumpay na nagmumula sa inyo, Panginoon. Patuloy na magkaroon kami, Panginoon, ng totoong pananampalataya sa inyo, totoong pag-ibig sa inyo, Panginoon, totoong pagnanasa, Panginoon, sa inyo, Lord God. Hallelujah. Tulungan niyo kami, Panginoon, na habang nabubuhay kami sa mundong ito, Panginoon, lumakad kami na ayon sa inyong nais at kalooban, Panginoon. Hallelujah.
Dalangin ko, Panginoon, sa inyong mga salita na nahayag sa oras na ito. Patuloy na suyuhan niyo po ito, Panginoon, sa aming mga puso at isipan upang hindi ito manakaw ng kaaway, Panginoon. Bagkus patuloy namin lakaran ang inyong mga salita, ang inyong mga pangako sa aming buhay. Hallelujah. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon, at ang mga nanonood, Lord, sa oras na ito, at ang nanonood pa, Panginoon. Hallelujah. Patuloy na palagi niyo po kami, Panginoon, palakasin sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa inyo, O Diyos. Salamat sa katagumpayan na nagmumula sa inyo. Hallelujah. Purihin kayo, dakilain kayo. Sa inyo po, Panginoon, ang pinakamataas na papuri. Pasasalamat sa pangalan